May paniniwala ang mundo na ating ginagalawan. Seeing is believing. Kailangang makita muna bago maniwala. Ayon sa mundo, ang hindi natin nakikita, hindi nahahawakan, hindi nasusubaybayan, o hindi nakarehistro sa ating isipan ay mahirap paniwalaan. Ngunit hindi ito ang paniniwala ng mga nasa kaharian ng Diyos. Tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Hindi ang pabago-bagong sitwasyon na nakikita natin sa mundo ang dapat mamahala sa ating buhay. Ang tanging paraan ng ating pamumuhay kasama ng Diyos ay ang hindi nagbabagong katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa kanyang salita. Hindi imposible na mamuhay ayon sa pananampalataya. Diyos din ang nagsasabi sa atin, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi nagmumula sa ating nakikita o nararamdaman. Ang ating pananampalataya ay nakaugat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay nakalagak sa ating mga puso, nagkakaroon tayo ng katiyakan na ang ating inaasahan ay nasa atin na, kahit hindi pa natin nakikita. Ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay hindi isang pangarap lamang. Ito ay tunay na spiritual substance dahil ito ang ebidensya na ibinigay ng Diyos sa kanyang salita. Kapag ang salita ng Diyos ang pundasyon ng ating pananampalataya, ang ating pananalangin ay ganap na nagbabago. Hindi na natin ito iniisip na isang sugal na maaaring panalunan o katalunan. Mananalangin tayo na may tiwala na tayo ay sinagot na ng Diyos dahil siya na ang nagsabi na gayon nga. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, sumampalataya kayo na natanggap na ninyo at ito ay mapapa sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus na sumampalataya tayo na matatanggap natin ito balang araw. Ang sinabi niya ay sumampalataya tayo na natanggap na natin. Ito ang pag-iral ng katotohanan na ang sinabi ng Diyos ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay tumitingin sa bundok, tumitingin sa pangako ng Diyos, at itinuturing ang sagot bilang isang naganap ng katotohanan sa espiritu bago pa man ito makita sa pisikal. Hindi tayo nananalangin para sa tagumpay. Nananalangin tayo mula sa tagumpay dahil alam nating ang katapatan ng Diyos ay hinding-hindi nagbabago. Ngunit paano natin malalaman kung ano ang hihingin ng may ganoong uri ng katiyakan? Sinabi rin ng Panginoong Hesus, kung kayo'y nananatili sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang ibigin ninyo at gagawin para sa inyo. Ang pananalangin ay hindi tulad ng paminsan-minsang paggamit ng ATM machine sa langit. Ito ay isang malalim at matalik na relasyon natin sa Panginoong Hesus habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Ang ibig sabihin ng manatili ay magtayo ng tahanan at mamuhay kasama ni Kristo. Kapag tayo ay mga sanga na nakaugnay kay Jesus na ating tunay na puno ng ubas, at ang kanyang mga salita ang nagpapatakbo sa ating pag-iisip, may pagbabagong nagaganap sa atin. Ang ating mga makasariling ibig ay tinatalikdan na natin.
Hindi na natin binabaluktot ang kalooban ng Diyos gamit ang panalangin para mapangyari ang mga pansariling ibig natin. Sa halip, binabago ni Jesus ang ating mga pagnanais upang ang mga ito ay umayo na sa kalooban ng Diyos. Maaari na nating hingin ang anumang ating ibigin dahil ito ay alam natin na tugma sa ibig ng Diyos. Kaya tinitiyak din sa atin ng salita ng Diyos. At ito ang pagtitiwala na mayroon tayo sa Kanya, na kung humingi tayo ng anuman ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y dinidinig niya. At kung alam nating tayo'y dinidinig niya, alam natin na nasa atin na ang mga kahilingang hiningi natin sa Kanya. Kapag nananalangin tayo na may ganitong pagtitiwala, tinitiyak sa atin na tayo ay dinirinig at tinutugon ng Diyos ng oo. Ito ay eksaktong ayon sa plano ng Diyos. Tinatanggap natin dahil sa pananampalataya ang pangako ng Diyos, dahil ang kahilingan natin ay dinadalisay ng ating matimyas na pakikisama kay Jesus at sa Kanyang salita, at Diyos rin ang tumitiyak na ang hiningi natin ay Kanya nang sinagot. Lumayo tayo sa pabago-bagong paningin sa mga bagay na nakikita natin ngayon. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang magpatibay ng ating pananampalataya. Huwag tayong mamuhay sa pamamagitan ng paningin. Manatili tayong nakaugnay kay Jesus na ating tunay na puno ng ubas. Iayon natin ang ating puso sa Kanyang kalooban at makatitiyak tayo na sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang sabi mo